Siguro kung si Jesus ay nangaral sa mga Pilipino, medyo hindi makaka-relate ang marami sa atin. Sabi kasi ni Jesus, kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Pero tayo mga Pilipino, iba kasi ang kasabihan natin, tulak ng bibig. O, di ba? Kasi madalas tayong mga Pilipino, iba yung sinasabi natin sa ating saloobin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. At ang tinitingnan mo'y ang puwing sa iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. At sa gayoy maaalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. Walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakapipitas ng igo sa puno ng aroma at hindi rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsubo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro kung si Jesus ay nangaral sa mga Pilipino, medyo hindi makaka-relate ang marami sa atin. Sabi kasi ni Jesus, kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Pero tayo mga Pilipino, iba kasi ang kasabihan natin, tulak ng bibig. O, di ba? Kasi madalas tayong mga Pilipino, iba yung sinasabi natin sa ating saloobin. Halimbawa, pag ang isang Pilipino niyaya mong kumain, tara kain tayo, busog pa. Totoo ba yon? Madalas hindi. Kahit gutom ka, nakasanayan mo na ang sasabihin mo, busog pa. Hindi makapagsalita ng diretsyo kung ano ang gusto. Kaya kapag tinanong mo, halika, kain tayo, saan tayo kakain? Ano ang sagot? Ano ang sagot? Saan tayo kakain? Kahit saan. Ano kakainin natin? Kahit ano. Hindi totoong walang nilalaman ng kanyang dibdib. Hindi lang niya masabi. Dahil ang Pilipino daw, likas na mahiyain. Ang hindi ko lang alam, dala din ba ng hiya kung bakit sabi ng mga lalaki na may boyfriend, na may girlfriend o may asawa, pag daw nagpaalam sila sa kanilang girlfriend at sa asawa nila, Han, love, may pupunta lang ako sa mga kaibigan ko, ha? Pag daw sinabihan ka ng babae ng, sige, ingat, huwag ka nang tumuloy. Dahil iba daw ang ibig sabihin nun. Nagsabi lang ng oo, pero sa loob-loob, ayaw. Kaya yung mga lalaki din naman, ganun.
Pag napansin daw ng babae na matamlay, malungkot, tahimik, pag tinanong mo yung lalaki, "Oy, may problema ba? Okay ka lang ba?" Ano ang isasagot sa'yo ng lalaki? Okay lang, walang problema. Pero ang totoo, meron. Kaya nga, itong sinabi ni Jesus na kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib, parang sa ilang pagkakataon sa atin, hindi nangyayari. Lalo na ngayon, mag-e-eleksyon, di ba? Yung mga kandidato, lahat ng sasabihin sa'yo maganda. Pero hindi ibig sabihin, lahat sila, ang intensyon ay maganda. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. At gayon din naman, huwag niyong kakalimutan, yung mga may asawa dito, nung nililigawan kayo ng mga mister ninyo, o kung sino man ang nanligaw sa inyong dalawa, di ba't may mga matatamis kayong salitang binibitiwan sa isa't isa? Sabi ng isang married couple sa akin, "Ako, Father, ngayon ko lang naintindihan, kaya pala ang tawag doon ay nanliligaw. Kasi talaga palang ililigaw ka. Dahil yung mga sinasabi niya at ginagawa niya nung nanliligaw siya, walang-wala na ngayon at ibang-iba na ngayon." Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Minamahal kong mga kapatid, ang kalituhan sa ating pangungusap na hindi nagtutugma sa ating iniisip at ating ginagawa ay bunga ng kasalanan. Nung nagkasala ang tao, nagkaiba na yung ating mabuting hangarin sa ginagawa nating mga gawain. Kaya ano ang hangarin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon at sa unang pagbasang narinig natin ngayon? Na ang bawat tao dapat magkaroon ng integrity. Sabihin nyo nga, integrity. Anong ibig sabihin ng integrity? Hindi lang magandang reputasyon. Dahil yung magandang reputasyon, madaling pekein yun. Anong ibig sabihin ng integrity? Integral, buo, nagtutugma yung iniisip mo at saloobin mo sa iyong sinasabi at sa iyong ginagawa. Kaya nga mapapansin ninyo, kapag tayo ay nakikinig sa mabuting balita, ito rin yung hiling natin, na kung ano yung narinig natin ay maging bahagi ng buong pagkatao natin, sa isip, sa salita, at sa gawa. Yun ang ibig sabihin nun. Kung ano yung iniisip natin, dapat nasasabi natin, at kung ano yung nasasabi natin, dapat na paninindigan natin. Kaya sa ating mga Pilipino, may tawag din tayo doon, na kung ano yung sabihin mo, dapat panindigan mo. Tawag doon, palabra de honor. Sapagkat hindi po pwedeng sabog ka. Iba yung iniisip mo o yung niloloob mo sa sinasabi mo, at iba rin yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Dapat magkakaugnay, dapat magkakatugma. Minamahal kong mga kapatid, ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng sense of integrity. Magkaroon tayo ng pagkakaugnay-ugnay sa ating buhay. Kaya, mahalaga na sa pagsasalita, sabi sa atin sa Ebanghelyo, walang masamang bunga ang isang mabuting puno. Kaya kung ang conviction natin itong nakaraang linggo, mabuti tayong tao, amen? Dapat ang lumalabas sa bibig natin ay mga mabubuting salita lamang. Anong ibig sabihin ng mabuting salita? Una, dapat totoo. Nitong kamakailan lang na nasa ospital si Pope Francis, Sus Mariosep, meron pang picture na si Pope Francis nakasuot ng ventilator, meron pang mga fake news na si Pope Francis daw patay na, meron namang naglabas ng video na si Pope Francis daw nakalabas na sa ospital. Bago ka magsalita, bago ka mag-share, bago ka mag-post, bago ka mag-comment, isipin mo munang mabuti. Totoo ba yung impormasyong hawak mo o chismis lang o baka fake news lang? Dahil what we say is a reflection of our personality. Kung nagsasalita ka ng fake news, ibig sabihin,
Kung hindi ka sinungaling, mahilig ka sa chismis. Hindi maganda, di ba? Kaya matuto tayong mag-verify. Matuto tayong alamin muna kung ano yung totoo. At kung may duda ka kung totoo ang sasabihin mo, huwag ka na lang munang magsalita. Amen? Sabi nga sa kantang Ingles, you say it best when you say nothing at all. Pangalawa, pwedeng alam mo naman yung totoo, pero baka hindi mo alam kung paano dapat sabihin yung totoo. Kaya dapat maging maingat sa pagsasalita. Minsan kasi totoo naman yung sasabihin mo, pero wala kang ingat, wala kang preno. Hindi ka marunong manansya. Kaya kahit totoo yung sinasabi mo, nakakasakit naman ang damdamin ng iba. Nangamusta ka nga, oy, kamusta ka na? Tumataba ka. Paano kung yung tao may sakit? Kaya siya tumataba. Paano kung yung tao nag-e-effort naman siyang magpapayat, hirap na hirap, pero mayroon lang talagang problema bakit hindi siya pumayat-payat? Papayag ka ba? Nababatiin ka pa balik? Ay opo, talagang tumataba ako eh. Kayo din po, pumapangit kayo. Payag ba kayo nun? Pwedeng sabihin na lang na kamusta ka. Yun na lang. Huwag na kayong magdadagdag ng unnecessary comment. You say it best when you say nothing at all. Huwag niyong isipin na yung mga bagay na wala lang sa inyo, wala lang din sa kanila. Dahil kung minsan, yung mga bagay na wala lang sa inyo, masakit para sa ibang tao. Amen? At panghuli, iisipin niyong mabuti. Kailangan ko pa bang sabihin? O pwede namang hindi? Minsan kasi, mema. Alam niyo yung mema? May masabi lang Wala namang kabuluhan, wala namang katotohanan, hindi naman kailangan magsasalita pa. Di ba madaming ganyan mga epal sa meeting? Pagka nagmi-meeting kayo, may mga tao epal. Ano yung tawag sa epal? Yung wala namang kwenta'y sasabihin, makapagsalita lang. Makakontra lang. Pag tinanong mo kung anong suggestion, wala lang. Mahilig lang mamuna. Ang tao ay nakikilala sa kanyang pananalita. Kaya kung wala kang sasabihing mabuti, manahimik ka na lang. Tama o mali? Hindi ko sinasabing huwag ka na lang magsalita kahit kailan, lalo na kapag may nakikita kang mali. Hindi. Dapat magsalita ka kapag may pagkakamali para ito'y maitama. Pero dapat isipin mo munang mabuti kung yung sasabihin mo ay totoo, kung yung sasabihin mo ay mabuti, at kung yung sasabihin mo ay kinakailangan, at kung yung sasabihin mo hanggat maaari ay hindi makasasakit sa kapwa-tao. Kaya nga, mahalaga ang magsalita, pero mahalaga din ang manahimik. At kung ang maipapayo ko sa inyo, bago kayo magsalita, manahimik muna kayo. At timbangin ninyo sa inyong kalooban, ito bang sasabihin ko ay dapat kong sabihin? Kailangan bang sabihin? Mabuti ba ito? Ito ba ay totoo? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, anumang dapat bukang bibig natin ay dapat nanggagaling sa ating dibdib. Ibig sabihin, kung mabuti ang ating kalooban bilang tao, dapat ay mabuti rin tayong mangusap sa ating kapwa-tao. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin.
Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.